Hanggang December 31 na lang maaaring mag-apply ang mga driver ng jeep para sa Franchise Consolidation Program. Bahagi ito ng PUV Modernization Program ng gobyerno. Nanindigan ng Transportation Department, ito na ang deadline dahil 7 beses na raw itong nausog. Sagot ng piston, 3 araw na tigil pasada simula sa Lunes. Kitang-kita, yung usapin ng modernization ay hindi para layunin, ay para ayusin po yung ating muda ng ating public transport, kundi maging isang malaking negosyo sa hanay po ng public transport. Giit ng piston, mga malalaking operator lang na may kakayahang bumili ng modern jeeps ang makikinabang sa proyekto. Hindi bababa sa 2 milyong piso ang halaga ng modern jeep, 5 milyon naman ang mga electric vehicle. Hindi raw ito kayang bilhin ng mga pangkaraniwang jeepney driver gaya ni Makoy. Sana wag na matuloy dahil maraming gugutom . Sa dami naming ganitong biyahe, pag natuloy yun, hindi namin alam kung saan pupunta. PUV, peace out! Panawagan ng piston, itigil ang consolidation at ibalik ang 5 taong prangkisa para sa lahat ng jeepney driver. Dapat din daw bigyan ng sapat na tulong pinansyal ang mga apektadong driver at huwag nang mag-angkat ng mga jeepney. Sabi ng piston, 100,000 driver daw ang lalahok sa tigil pasada. Nanawagan din sila sa ibang grupo na sumama. Kung matutuloy pa rin daw ang December 31 deadline, mapipilitan daw silang gumawa ng mas malalaking hakbang. Kapag talagang inabsolute nila kami, ang January ng 2024, magkakaroon ng isang malaking transport crisis. Dahil po? Dahil kung hindi kami papayagan na makapagserbisyo pa sa ating mamamayan. Sang-ayon ng ilang nakausap naming driver sa strike. Pero ang iba, di sigurado kung kakayanin nilang di pumasada ng 3 araw. Sana na lang sa ating presidente, tulungan na lang kami mamahirap na mga driver. Ngayon hindi mag-peace out. Ang ilang pasahero, suportado ang panawagan ng mga driver. Pero aminado silang di madali ang pag-commute pag may strike. Mahihirapan po kami sumakay pag lalo na pag Monday. Kasi walang masasakyan. Kumbaga kailangan maaga ka aalis para sakali maaga ka rin makakarating sa pupuntahan. Nagmeeting na ang LTFRB upang pag-usapan kung paano maiibsan ang epekto ng strike. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa ibang ahensya gaya ng MMDA at lokal na pamahalaan para magbigay ng libreng sakay. Sabi ni LTFRB spokesperson Celine Pialago, papayagan pa rin daw bumiyahe ang mga lumang jeep. Kailangan lang pumasa sa roadworthiness at safety test, lalo na kung 5 taon pa lang naman ang tanda ng unit. Kakausapin pa din po sila ng ating chairman. Yung negotiation po, dialogues, actually po yun ang direksyon ni Chairman Guadis, ang pagkakaroon po ng open dialogue sa mga transport groups po na ito. Pero for Monday po, ang priority po yung masasakyan ng mga maaapit ng mga pasahero. Pero para sa mga may-ari ng jeep na lagpas 5 taon ang tanda, kakailanganin nilang magpalit ng makina at masyado rin daw itong mahal. Rex Remitio, CNN Philippines.